Mahal na mahal kong lalaking yan. Pero kailangan maghintay pa ako na matagal bago niya ako pwedeng pakasalan. At sa mata ng mga tao, kirida lang ako. At kung sakasakali naman magkaanak kami, illegitimate ang bata. Bastardo. Anong gusto mong gawin ko? Ewan ko sa'yo. Ba't hindi mo nalang tanungin ang sarili mo? Hindi kita inaaway, Ara, ha? Hindi kita aawayin. Pinipilit kong intindihin ang kalagayan mo. Gaya ng ginagawa kong pag-iintindi kay Jake. Oh, umubusin yan. Ara? Day? Malamig na ba ulo mo? Napatawad mo na ba ako? Ara, nangyari na ang lahat. Napagsisihan ko na ang mga kasalanan ko. Tinanggap ko na ang mga pagkakamali ko. Ara, gusto kong pagbayaran ang mga pagkukulang ko sa'yo. Sabihin mo lang sa akin. Just tell me. Kung gusto mo, lulod pa ako sa harap mo. It's useless. Bakit ba? Ara, may right pa ako sa'yo. Ano? Hindi pa naman tayo nagbe-break, di ba? Mag-shota pa rin tayo. Nagkahiwalay lang tayo. Pero ngayon ay paliwanag ko na sa'yo lahat. At alam mo, mahal pa kita. At alam ko, mahal mo pa rin ako. E di, mag-shota ulit tayo. Henry, may asawa na ako ngayon. Oh, Hindi ako nagbibiro. Ako na ngayon si Mrs. Checa Belardo. ha? Kaya mula ngayon, huwag mo na akong gagambalain. Nakikiusap ako, Henry. Please. Hi, Ma. Alam mo na ba, Jake? Tungkol saan, Ma? Naibalita sa akin ni Ara kanina na nakipagkita sa kanyang dati niyang boyfriend Na si Henry Ortiz. Oo, kahapon daw. At saka kanina. Ang mabuti pa, Jake, habang maaga pa, ilipat na natin ang eskwela si Ara. Pabayaan mo siya. Jake, guguluhin ni Henry ang buhay ni Ara. Mayat maya, hindi nun tatantanan si Ara. Gusto naman yata ng alaga ninyo eh. Jake, Alam mo, Ma, nung hindi pa sila nagkikita uli, tinanong ko si Ara kung mahal pa niya si Henry Ortiz. Aba, hindi niya ako sinagot. Nangangahulugang mahal pa niya yung lalaking yun. maari din naman na ibig sabihin nun na wala na talagang pagmamahal si Ara, kaya tahimik siya. Ewan. Bahala siya sa sarili niya. Basta ako nagawa ko na yung dapat kong gawin. At siguro masigit pa. Iho, makinig ka muna sa Kung may aking gusto sasabihin. siya sa lalaking yun, bahala siya. Basta tang importante, habang kunwari mag-asawa kami, ingatan niya ating pangalan. Kung sa kanyang ama ay mahalaga ang dangal, ganun din sa atin. Kung nagsasakripisyo ko, kailangan magsakripisyo rin siya. Pasasaan ba pag naghiwalay na kami, kahit 100 beses niyang pakasalan si Henry Ortiz, wala akong pakialam. Pareho lang kami naghihirap ah. Hindi na nga namin magawa ni Arian ang gusto namin gawin eh. Kailangan hindi rin nila gawin ni Henry ang gusto nilang gawin. Ang dami mo namang sinabi, Iho. Alam mo ba na ipinagtapat na ni Ara sa Henry Ortiz na yan na may asawa na siya? After you? Oh, I'll see you later. Okay, take care.
Enjoy ka ba? Oo, ang ganda-ganda nitong lugar na ito no? Buti ka pa. Ako, hindi eh. Bakit? Tignan mo naman, Ara. Just imagine the hurt I feel. May boyfriend ka nga, pero committed naman siya sa iba. Akala ko, nasanay ka na sa situation na yan. Sabi sa akin ni Jake, Isip-isipin mo na lang, ha? Boyfriend ko nga siya. Pero hindi naman niya ako mai-date na hindi kasama ang kanyang asawa. Mahal na mahal kong lalaking yan. Pero kailangan maghintay pa ako na matagal bago niya ako pwedeng pakasalan. At sa mata ng mga tao, kirida lang ako. At kung sakasakali naman magkaanak kami, illegitimate ang bata. Bastardo. anong gusto mong gawin ko? Ewan ko sa'yo. Ba't hindi mo nalang tanungin ang sarili mo? Hindi kita inaaway, Ara, ha? Hindi kita aawayin. Pinipilit kong intindihin ang kalagayan mo. Gaya ng ginagawa kong pag-iintindi kay Jake. Huwag mo nalang sabihin kay Jake na ibinuhos ko sa'yo yung lahat ng sama ng loob ko, ha? Ipangako mo lang sa akin na kailanman ay hindi dapat malapit ang kalooban ni Jake sa'yo. Ikaw din, Ara. Hindi dapat malapit ang kalooban mo kay Jake. Naku, Iha, mabuti pa daling kita sa ospital. Mabuti na hong pakiramdam ko, Mama. Bumaba na hong temperature ko. Dahil lang ho siguro to sa outing namin kahapon. Itatawag kita ng doktor. Huwag na ho. Hello? Ah, yes, ma. Bakit hindi nyo dalhin sa ospital? Flu? Paano niyo naman nalaman na flu yan? Rush her to the hospital o kaya tumawag kayo ng doktor. O sige, nandito lang ako. Hindi ako alis. Let me know. Okay, ma? Please. Bye. Kamusta na ang pakiramdam mo? Mabuti-buti na, Jake. Medyo masakit pa ang joints ko tsaka ang ulo ko, pero wala na akong fever. Para sa akin? Inuwian din kita ng mga fruits. Kailangan mo ng maraming vitamin C kapag ganyan ang sakit mo. Salamat sa... Teka, ang sakit. Ano ba ang sabi sa'yo ng doktor? Ano mga nireseta sa'yo? Mabuti pa kaya dalhin na kita sa ospital? Sinabi ko na sa'yo, mabuti na ang pakiramdam ko. Tsaka, pawala na itong sakit ng ulo ko. Sir, may dumating pong bisita. Paano mo nalaman ang bahay na ito? Nagtanong po ako sa registrar's office. Kasi nalaman ko sa professor ni Ara na may sakit siya. Hindi siya makakatanggap ng bisita. Nagpapahinga siya. At ang bili ng doktor, huwag siyang iistorbohin. Hindi ko siya istorbohin eh. Hindi ko siya kakausapin. Gusto ko lang siyang masilip. Tsaka, gusto ko sanang ibigay sa kanya ito, tsaka ito. Alam mo nang may asawa si Ara at lahat. Nagpunta ho ako dito bilang kaibigan. Ano ho masama doon? Makapal na ang mukha mo, matigas pa ang ulo mo.
Henry Ortiz. Mr. Jake Abelardo? Kilala na kita. Naikwento na ako sa'yo ni Ara. Ikaw yung gumawa ng gulo na hindi mo pinangatawanan. Tapos na ho yun. Nagkalaw-nagan na kami ni Ara. Kailangan pa ba sumbatan niyo ako? Sumpa, ma'am, Mrs. Abelardo, Mr. Abelardo. Nakikipagkaibigan lang ho ako. Akala ko ba nasabi na sa'yo ni Ara na tapos na ang lahat sa inyo? Na ayaw na niyang makita ang pagmumukha mo. Saka ka na lang bumalik dito. Mali, Jake. Ang dapat sabihin sa kanya, sana huwag ka nang babalik dito. Ma, Sige ho. Tutuloy na ako. Adios. you shouldn't have done that. Why not? Alam mo, Jake, sa mga taong ganyan, kailangan brutal ka. Baka nakakalimutan mo, hindi lamang buhay ni Ara ang ginulo niya, pati buhay mo. Really? Eh bakit hindi mo pinagtapat sa akin kaagad, Amelia? Dahil akala ko, kaya kong maglihim. Pero talagang nalilito na ako, Luz. Nagguguluhan na ako. Talagang magaling magdala aking mga inaanak, ano? Pati na si Arian. Pangarap ko na lamang ngayon, Luz. Sana, mawala na si Arian sa buhay ni na Jake at Ara. Nang mawala na rin sa buhay ng pag-aasawa ni Henry Ortiz, ganun ba? Oo, sana si Jake at si Ara na lamang. Silang dalawa na lamang. Pues, kailangan humanap ka ng paraan. Paglayuin mo si Ara at saka si Henry. Pagkatapos, si Arian at saka si Jake. Sa madaling salita, paglapitin mong mabuti si Ara at saka si Jake. Jake, Oh, Ma. Hi. Saan naman kayo galing yan? nag-Christmas shopping kami. Binili ko si Ara ng mga damit panlamig. Panlamig? Bakit? Mag-abroad ba kayo? Hindi, magpapasko ako sa Baguio. Isasama ko si Ara. Hindi pa nakikita ng misis mo ang Baguio. Siguro mga 2 or 3 weeks kami doon. Baka doon na kami mag-New Year. Di ba, Ara? Ho? Oho. Ang tagal naman nun, ha? Oh, anong masama doon? Habang nag enjoy kami ni Ara sa Baguio, ikaw ay magtatrabaho na parang kalabaw. Mag-overtime ka araw-araw para sa ganon pagdating ng gabi tuloy ka sa kama dahil sa pagod. Pero iho, huwag mong kakalimutan magsimba sa araw ng Pasko, ha? Unfair naman yata yan. Sasama ako. Aba, iho, baka masira ang plano niyo ni Arian. Magiging busy si Arian. Sunod-sunod ang convention at seminar ng kanyang boss, kaya kailangan sumama siya. Well, kung gusto mong sumama sa amin ni Ara, it's up to you. The more the merrier. Diba, Ara? Oho. Mas masaya nga. Gusto mo? Bagyong hangin. Ma? Oh, thank you. Ang ibig niyo sabihin, walang pinagbilin si Jake. Wala ho, Miss Arian. Sino ba nakaisip ng bakasyon na to? Si Senyor Amelia po, Miss. O baka kapritsyo lang nito ni Ara. Naku, hindi ho. Sunod-sunuran lang ho si Senyorita Ara sa mag-ina. O hanggang kailan daw sila ron? Ewan ko lang ho. Ibigay mo nga sa akin address nila sa Baguio. Sandali lang ho, kukunin ko, Miss. Si Ara. Nasa Baguio ho.